So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung sekreto para stable talaga yung ating internet connection, lalong-lalo na kung tayo naglalaro ng mga online games, nanonood tayo ng mga videos sa YouTube, at nag-open tayo ng mga social media apps. So talaga magiging stable yung ating internet pag ginawa nyo yung tricks na to. So make sure lang guys na panoorin nyo yung video hanggang matapos para malaman nyo kung ano yung application na gagamitin natin at kung paano nga ba i-set up. So ang una natin gagawin, kailangan natin pumunta sa Play Store para ma-download natin yung application. So click lang natin tong Play Store. Once na maklik na natin yung Play Store, pumunta naman tayo sa search bar or search engine sa taas. Click lang natin. Then, i-type natin dito yung pangalan ng application. So, i-type natin yung Force LTE Only. Yan guys, yung i-type natin, uulitin ko, Force LTE Only. Once na ma-type mo na yan, search lang natin. Para ma-search yan, tap lang natin itong magnifying lens sa baba. Tap lang natin yan. Automatic lalabas yan sa pinakaunang result. So, ito siya. Click lang natin. Ito guys yung hanapin natin sa Google Play Store. Force LTE Only 4G/5G. Yung creator nito guys ay X-Square Studio. Kung makita nyo, meron na siyang 10 million plus downloads. So napakarami na talaga yung nagda-download sa kanya. At kung makikita nyo yung ratings niya, meron na siyang 4.4 ratings and stars. So, ibig sabihin lang talaga, legit na legit yung application kasi marami nagre-rate sa kanya. At kung magbabasa naman kayo ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang yun guys, talagang satisfied yung mga nagda-download ditong application na Force LTE Only. Ngayon, ang una natin gagawin, kailangan natin i-download at install itong app. So guys, take note bago nyo gamitin yung application, make sure lang na panoorin nyo yung video ko hanggang matapos para malaman nyo yung tamang paggamit kasi once na mamali kayo ng paggamit at hindi nyo pinanood yung video, baka hindi maging stable yung internet connection nyo. Kaya make sure lang guys na tapusin nyo yung video para sigurado kayo na talaga magiging stable yung ating internet connection. So once na ma-install mo na yung application, open lang natin. Click open. Once na maklik mo yung app, ito yung makikita mo. Nakalagay dyan 4G. Then meron ditong mga nakalagay. So basahin nyo na lang. Sunod natin gagawin, tap lang natin tong next. May makikita ka dyan. So, dBm meter. Pwede mo yan i-allow or pwede rin hindi. So, nakadepende sa inyo yan. Pero sa akin, hindi ko na i-allow. So, tap lang natin tong next. Once na maklik mo yung next, basahin mo dito yung usage policy. Para alam natin kung ano yung pinapasok nating application. Pero kung tinatamad kayo, walang problema. Ang gagawin nyo lang, i-check nyo lang tong box dito. Tap nyo lang. Once na matap nyo na, click nyo lang tong get started. So, tap natin tong get started. Then, once na matap itong get started, ito yung makikita nyo. Guys, may mapapansin kayo mga method dyan. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano gamitin itong application. Sa method 1, nakalagay Android below 11. So, ibig sabihin lang, pag yung phone mo is below Android 11, automatic guys, ito yung gagamitin mo. Halimbawa, Android 10, Android 9, hanggang pababa. Dito naman sa method 2, nakalagay Android 11 Plus. So, ibig sabihin lang, pag Android 11 na yung phone mo or Android 12, ito yung gagamitin mong method. Then, dito naman sa method 3, Legacy. Pero kadalasan na ginagamit talaga is method 1 and method 2. So ngayon guys, yung phone ko is Android 11 na. Kaya syempre yung gagamitin ko method 2. So click natin itong method 2. Ngayon guys, halimbawa yung gamit nyo sa mobile data internet is SIM 1. So pipiliin nyo dito sa select phone index is phone 0. Tandaan nyo guys pag SIM 1 yung ginagamit nyo sa internet or sa mobile data nyo, dapat piliin nyo dito sa select phone index phone 0. Pero pag SIM 2 yung ginagamit nyo sa mobile data, ang gagawin nyo lang, ilipat nyo sa phone 1. So, click mo lang yung arrow dito, then pag click mo, makikita mo yung phone 1. Tandaan nyo guys pag phone 1, ibig sabihin, SIM 2 yung ginagamit nyo dapat na internet sa mobile data. Pag phone 0 naman, SIM 1 yan. So, sa akin nakalagay sa phone 0 kasi nga, SIM 1 yung gamit ko sa mobile data. Ngayon guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sekreto para maging stable yung ating mobile data. Once na naglalaro tayo ng mga online games, nagpe-play tayo ng mga video sa YouTube, nag-open tayo ng mga social media apps. So, ang gagawin natin, pumunta tayo dito sa may set preferred network type. Then, ang gagawin natin guys, i-screenshot muna natin yan. Screenshot muna natin para in case man na gusto natin ibalik sa dati, alam natin yung pipili natin dito sa set preferred network type. Ngayon, susunod natin gagawin, itap natin tong set preferred network type. Tap natin yan. Once na matap mo yan, lalabas yung mga pagpipilian dyan. Ngayon guys, para lumakas at maging stable talaga yung ating internet connection sa mobile data, piliin mo lang tong LTE only. So, piliin natin yan. Once na mapili mo yan, automatic guys, magko-configure dyan. Ngayon, subukan natin mag-play ng mga videos natin sa Facebook. Titingnan natin kung stable nga ba talaga yung ating internet connection sa mobile data. So, pumunta tayo guys sa Facebook natin. Click natin tong Facebook dito. Then, tingnan natin dito sa aking FB page. Titingnan natin kung mabilis nga ba mag-loading yung mga videos. Kasi alam nyo naman na pag malakas talaga yung signal at stable, once na mag-swipe ka lang, automatic, mabilis mag-play yung mga videos natin. So, subukan natin guys Tingnan nyo Subukan natin, swipe natin.
Kung makita nyo guys, naglo-loading ka agad. Kasi nga, stable na yung ating internet connection. So ganun guys, kalupit, kabangis itong ating tricks. So napakalupit talaga nitong LTE only. Pero syempre, hindi mawawala ng disadvantage. So yung disadvantage naman nito guys, hindi kayo pwede tawagan or i-text kasi nga, naka-activate lang is LTE only. Which is pang internet lang or mobile data. Hindi kayo matetext, hindi kayo matatawagan, hindi kayo makaka-receive ng mga calls. Kasi nga, LTE only yung naka-activate. Ngayon, tinuro ko lang to para maging stable talaga yung mga internet connection na gumagamit using mobile data sa mga naglalaro, mga online gamers. Kailangan talaga na naka-LTE only para stable yung paglalaro nila. At doon naman sa mga nanonood sa video sa YouTube, sa mga Facebook users, at sa mga other social media apps, napakatindi talaga pag LTE only kasi nga stable talaga at malakas yung ating internet. Guys, paalala, hindi lahat ng phone is gagana to. May mga cellphone kasi na hindi pinapakita yung ganitong phone info. Pero mas maganda na subukan nyo at malay nyo gumana sa inyo. Mas maganda guys na i-try natin. At take note lang guys dapat kung ano yung sinabi ko ditong gawin, yun lang yung gagawin nyo or pipindutin nyo. Wala kayong gagalawin na iba dito kasi nga baka lalong humina at hindi maging stable yung internet nyo. Ngayon naman, halimbawa gusto nyo na ibalik sa dati kasi nga syempre hindi naman pwede na hindi kayo pwede tawagan or hindi kayo pwede makareceive ng calls. Ang gagawin nyo lang guys, piliin nyo ulit yung kanina. Yung default na nakalagay dito. So, ang gagawin lang natin, di ba may in-screenshot tayo kanina, tandaan nyo yun at piliin nyo yun dito sa may set preferred network type. So, click lang natin to. Then, hanapin natin dito yung default na network type. Hanapin natin yung GSM, WCDMA, LTE, PRL. So, ito yung default nya na network type. So, click lang natin at automatic balik na yan sa dati. So, yan guys, sabalayan ko muna kayo. Sa mga hindi pa nag-order ng ating official merch or t-shirt natin na Mindtech Official. So, ito yun. Suot-suot ko na. Sa mga hindi pa nag-order guys, mag-order na kayo kasi nga konti lang to. So, limited lang yung paggawa natin kasi yun lang yung kasya sa budget natin. Guys, promise maganda yung kanyang tela. Cotton siya. Presko sa pakiramdam kahit tag-init. At, syempre guys, yung print niya is vinyl. Vinyl print siya, talagang matibay kahit labhan mo siya, ibabad, hindi siya kagad tutuklap. So, ganun kalupit itong ating t-shirt. So, napakasimple lang mag-order nito guys. Pumunta lang kayo sa inyong Shopee app. Click nyo yung search doon. Ilagay nyo doon yung Mindtech Official. Automatic lalabas na yung ating merch. Doon na kayo mag-order guys. Or kung gusto nyo naman, i-PM nyo na lang ako sa aking FB page. Itong mismong FB page natin, i-PM nyo ako dyan. At pwede kayo mag-order sa akin ng direkta. So ano pang inaantay nyo guys, mag-order na kayo. Supportahan nyo guys yung ating kauna-unahang official merch ng Mindtech Official. Sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na Mindtech PH, thank you and God bless all.